Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganun pa man, sinisikap kong ikwento ang isang serye ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang anime series na Attack on Titans. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo ng notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. 2,000 taon na ang nakakalipas ay nakilala sa kasaysayan ang lugar ng Eldia bilang pinakamalakas na bansa dahil sa kanilang hukbo. Ang bansang ito ay pinamumunuan ng hari na si Fritz. Isang araw ay sinalakay ng Eldia ang isang maliit na nayon na madali nilang nasakop at ang lahat ng mga tao rito ay pinutulan nila ng dila at ginawang alipin. Kabilang sa mga naging alipin ay ang babae na si Ymir. Isang gabi ay binuksan ni Ymir ang tarangkahan ng isang kulungan na nagpahintulot sa ilang mga baboy na makatakas. Nang maglaon ay tinanong ni Fritz ang mga alipin kung sino ang salarin. At ang lahat ng mga alipin ay itinuro si Ymir. Bilang parusa ay pinalaya si Ymir kasunod ng maraming mandirigma na nagunahan upang tugisin siya kapalit ng kanilang karangalan. Mabilis naman tumakbo si Ymir upang iligtas ang kanyang sarili hanggang sa napunta siya sa gitna ng gubat. Dito siya nakakita ng kakaiba at malaking punong kahoy na maaari niyang pagtaguan. Na makapasok si Ymir sa loob ng puno ay nahulog siya sa isang tubig kung saan naroroon ang isang kakaibang organismo na sumapi sa kanya. Lumaki si Ymir at nagkaroon ng pambihirang lakas na kalaunan ay tinawag na Titan. Pagkatapos ng pagbabagong iyon, ay muling bumalik si Ymir sa kanilang nayon upang maglingkod kay Fritz. Pinaunlad ni Ymir ang kanilang lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng tulay, pagtatanim at pag-iipon ng kayamanan. Sa tulong din ni Ymir ay nalupig ng Eldia ang mortal nilang kalaban at ito ay walang iba kundi ang bayan ng Marley. Dahil dito ay lubos ang naging pasasalamat ni Fritz kay Ymir. At upang gantimpalaan ito, ay pinakasalan ni Fritz si Ymir at nagkaroon sila ng 3 anak. Ito ay sina Maria, Rose at Sheena. Makalipas ang 13 taon, ay namatay si Ymir habang pinipigilan niya ang isang kalaban sa pagpatay kay Fritz. Matapos nito, ay pinilit ni Fritz na ipakain sa mga anak niya ang labi ni Ymir upang mapanatili ang kapangyarihan ng pagiging Titan. Inutusan din ni Fritz na magparami ang kanyang mga anak na babae at panatilihin ang ganitong ritual upang hindi mawala ang dugo ni Ymir. Sa ganitong paraan ay napanatili ni Fritz ang kanyang kapangyarihan at kaharian. Makalipas ang 1 siglo ay nakoronahan si Karl Fritz bilang ika-145 hari ng Eldia na nagtataglay din ng lahi ng pagiging Titan. Sa kabila nito ay hindi niya nais ang karumal-dumal na gawain ng mga Titan dahil inuubos nila ang lahi ng tao sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. Kaya naman sa halip na sundin ang kanilang tradisyon ay nakipagsabuatan siya sa pamilya ng Tibur upang ipapatay ang lahi ng Titan. Habang sinasagawa ang pagpatay sa mga Titan, ibinunto ni Karl ang sisi kay Helos, ang matapang na mandirigma na nagmula sa bayan ng Marley. Na magapi ng Tibur ang mga Titan, ay tinuring silang bayani ng mga mamamayan ng Marley at bilang ganti ay binigyan nila ang mga ito ng matataas na posisyon sa lipunan. Matapos nito ay bumuo ang taga Marley ng isang lungsod na matatagpuan sa isang isla na tinatawag na Paradise Island. Binuo nila ang bayan na napapalibutan ng matataas na pader na masigit na mataas sa mga Titan upang maprotektahan ang sangkatauhan laban sa mga ito. Ang lungsod sa loob ng pader ay nahati sa 3 bahagi. Ito ay tinawag na Maria, Rose at Shigashina. Alinsunod sa kasunduan ni Tibur at Karl, ay tinanggap nila ang mamamayan ng Eldia sa bagong lungsod ng Marley at binago ang pangalan ng mga nakaligtas na lahi ng Eldia upang protektahan sila sa mga galit na mamamayan ng Marley. Hinubog ng bagong sistema ang syudad at inukilkil sa kaisipan ng bawat mamamayan ang ideya na sila lamang ang tao sa mundo at puro Titan ang nasa labas ng pader. Sa ganitong paraan ay tuluyang nabura sa alaala ng mga tao ang kanilang pinagmulan at ang tanging lahi na lamang ng Eldia ang nakakaalam nito. Napakaunti na rin ang pakaunti ang bilang. Maraming taon ang nakalipas,
isang walang pangalan, na pulubing batang babae ang nagmula sa lahi ng Eldia, ang natagpuan ng isang lalaki na pumili sa kanya bilang kakatawan sa kanilang Panginoon. Dinala nito ang bata sa lihim na lugar kung saan nagtitipon ang nalalabing mamamayan ng Eldia na sumasamba sa ninuno ng Titan na si Ymir. Tinanggap naman ng batang pulubi ang pagiging Ymir upang bigyan ng kaligayahan ng mga tao. Na maglaon ay natuklasan ng otoridad ang samahan, kaya naman hinuli ang lahat at dinala ang mga ito sa hangganan ng pader, tinurukan ng purong dugo ng Titan at saka itinulak ang mga ito sa labas ng pader. Muling lumipas ang maraming taon at nagkaroon ng kaunlaran ng bagong lungsod ng Marley. Ang mga militar ay gumagamit ng isang espesyal na baril na tinatawag nilang vertical maneuvering equipment na kayang pumatay ng mga Titan. Pinalakas nila ang seguridad at tinati ito sa tatlo. Una ang Scout, ang sangay ng militar na nakatalaga sa direktang pakikipaglaban sa mga Titans. Pangalawa ang Military Police, ang mga militar na nakatalaga sa loob ng pader at kadalasang mga matataas na opisyal ang nakatalaga rito. At pangatlo, ang Garrison, ang mga militar na nakatalaga sa gilid ng pader. Samantala, ang magkapatid na Grisha at Faye mula sa lahi ng Eldia ay palihim na nakiusisa sa mga scout militar na nag-e-examine sa isang walang malay na Titan. Nang mahuli sila ay binugbog si Grisha at pinatay naman ang nakababata niyang kapatid. Ang pangyayaring ito ay hindi madaling natanggap ni Grisha, kaya naman dinala siya sa isang doktor upang gamutin. Nang maglaon ay naging doktor si Grisha at sumali sa rebelde na nagnanais buuin ang bayan ng Eldia. Kasunod nito ay nakilala ni Grisha ang huling lahi ng mga Fritz at ito ay si Dina. Nakalaunan ay naging asawa niya at nagkaanak sila na pinangalanan nilang si Seki. Namulat si Seki sa grupo ng kilusang naglalayo na buwagin ang pamahalaan ng Marley, ngunit nang malaman niya na malapit na silang matuntun ng gobyerno, ay itinuro ni Seki ang kuta ng mga rebelde at nakuha niya ang tiwala ng mga taga-Marley. Matapos nito ay hinuli si Grisha at kanyang asawa at ang iba pa nilang kasama sa kilusan. Bilang parusa ay tinapon ang lahat sa labas ng pader matapos turukan ng purong dugo ng Titan, maliban lamang kay Grisha dahil iniligtas siya ng isang militar na kabilang sa kanilang kilusan. Ipinagtapat ng militar na ito ang kanyang kakayahan na magbagong anyo mula sa pagiging tao sa pagiging Titan. Matapos nito ay pinasa niya kay Grisha ang kanyang kapangyarihan. Na makabalik si Grisha sa lungsod ay nagbagong buhay siya at muling nagpakasal sa babaeng nagngangalang Carla at nagkaroon sila ng anak na pinangalanan niyang Eren. Sa kabilang banda ay muling nakatuklas ng bagong paraan ang mga militar kung papaano nila matatalo ang mga Titan. At ito ay sa pamamagitan ng isang eksperimento kung saan nila tuturukan ng isang taon ng dugo ng isang Titan upang manahin ang kanilang katauhan habang napapanatili nila ang pagiging tao. Ang taong sumailalim sa eksperimento ay tinawag na Titan Shifter. Sila ay ang mga tao na kaya mag-transform bilang isang Titan matapos nilang masugatan ng malubha at babalik sila sa pagiging tao matapos nilang maabot ang limitasyon ng kanilang lakas. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay naturukan ng dugo ng isang Titan, ay maaari siyang makabalik sa pagiging tao. Ngunit kapag purong dugo ng Titan ang itinurok sa isang tao, ay hindi na siya makakabalik sa pagiging tao at magiging Titan na siya habang buhay. Sa kasalukuyang panahon, makalipas ang 100 taong katahimikan, ay nagawang sirain ng mga Titan ang pader sa bayan ng Shigashina. Dito naninirahan ang noon ay binatilyo na si Eren. At sa kanyang harapan ay kinain ng isang Titan ang kanyang ina, habang si Eren naman ay nakatakas. Na makita siya ng kanyang ama na si Grisha, ay dinala siya nito sa gubat. Dito ibinigay ni Grisha ang susi kung saan niya tinago ang mga libro ng kanyang pag-aaral, kung saan nakasaad ang katotohanan tungkol sa kanilang pinagmulan na matagal na ikinubli ng pamahalaan sa lahat. Kasunod nito ay tinurok ni Grisha ang purong dugo ng Titan kay Eren na nagresulta upang mag-anyo itong Titan. Sa ganitong anyo ni Eren ay kinain niya si Grisha na naging dahilan upang manahin niya ang pagiging Titan Shifter ni Grisha at saka siya bumalik sa pagiging tao na wala nang maalala. Sa paniniwala ni Eren na siya ay nagmula sa hinaharap ay nabuo sa kanyang isipan ang ideya na kailangan niyang iligtas ang sangkatauhan laban sa mga Titan. Kasunod nito ay nagpalista si Eren upang maging militar kasama ang dalawa niyang kababata na si Mikasa at Armin. 5 taon pagkatapos ng pagbagsak ng Shigashina ay nalaman ni Eren na siya ay may mahiwagang kakayahan na maging isang Titan
sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya sa kanyang ama mula sa kanyang panaginip. At nakuha nito ang atensyon ng militar at pinili si Eren upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang ikabubuti. Kasunod nito ay maraming nakilalang tao ang nagtaglay ng dugo ng Titan. Ngunit sa kanilang lahat, ang kapangyarihan ni Eren ang nangibabaw dahil si Eren lang ang nag-iisang Titan na nakagawang makabalik sa pagiging tao matapos niyang kainin ng kanyang ama. Kalaunan ay nagawang hanapin ni Eren ang lugar kung saan nakatago ang aklat ni Grisha. At dito niya nalaman ang buong katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao at pati na rin ang tungkol sa nakatatanda niyang kapatid. Na maglaon ay nagkrus ang landas ng magkapatid na Eren at Seki kung saan natuklasan ni Eren ang katotohanan at ang lahat ng nakaraan. Dahil dito ay nagbago ang kanyang pananaw. Alinsunod sa pinaglaban ng kanilang ama, ay nilayo ni Eren na labanan ang pamahalaan at ubusin ang lahi ng tao, maliban lamang sa lahi ng Eldia. Sa kabila nito ay pinili nila Mikasa at Armin na labanan si Eren dahil sa mali niyang gawain. Sa huli ay nagawang kontrolin ni Eren ang lahat ng mga Titan sa pamamagitan ng kanyang pagsigaw. Ang kakayahan na ito ay nakuha niya matapos siyang piliin ni Ymir at ibigay sa kanya ang kapangyarihan nito. Matatandaan na si Ymir ang unang Titan sa mundo. At kahit si Seki ang pinakahuli niyang kadugo, ay pinili niya si Eren dahil ito lang ang nilalang na nagpakita sa kanya ng pagmamalasakit at nagturing sa kanya bilang isang tao at hindi alipin. Bagay na matagal nang inaasam ni Ymir, kaya naman mula rito ay lumaya ang kanyang kaluluwa at nagkaroon siya ng katahimikan. Na makuha ni Eren ang kontrol sa lahat ng Titan, ay palihim siyang nakipag-ugnayan kay Armin sa huling pagkakataon. At pinagtapat rito ang tunay niyang layunin, ang isakripisyo ang kanyang sarili upang wakasan ang lahi ng Titan at manumbalik ang kapayapaan sa mundo. Bagamat hindi kaya ni Armin na patayin si Eren, ay si Mikasa ang gumawa nito. Nagawa ito ni Mikasa sa pamamagitan ng pagpasok niya sa bibig ni Eren at pinugutan ito ng leeg. Kasunod nito ay hinalikan ni Mikasa si Eren sa una at huling pagkakataon. Matapos mamatay ni Eren ay naging alikabok ang lahat ng mga Titan. Kasunod nito ay nagluksa si Mikasa habang si Armin kasama ang mga historian ay nagpaplano na ipaalam sa buong mundo ang tungkol sa kanilang kwento na may pag-asang makuha ang kapayapaan at kalayaan na matagal na nilang hinahangad. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala. At kung may anime na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!